We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Naantala ang bilangan ng boto sa ilang barangay sa Pangasinan ayon sa COMELEC. Ang dahilan, alamin sa report ni Russell Simorio. Alas 2 kaninang madaling araw lang nagsimula ang canvassing of votes sa Bunuan Bukig Elementary School para sa 29 na polling precincts. Ayon sa mga guro, hinintay na makumpleto ang mga miyembro ng Electoral Board of Canvassers bago mag-convene. Kulang din ng pirma ang ilan sa mahalagang election paraphernalia. Kagaya nito, walang signature, mga ganyan. Wala pong signature yung mga teachers kasi siguro syempre puyat na rin at saka pagod. Pero anyway, pinapakita naman namin sa mga watchers. Atrasado na rin ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato matapos makapagtala ng tie o parehong bilang ng boto sa pinaglalabanang posisyon. Draw lots ang ipinatupad ng COMELEC para ma-break ang tie. Ang problema lang po yung mga nagtatay. Kaya kailangan po natin i-break yan. May mga posisyon ng punong barangay at kagawad may mga nagtay po. Idinaan naman sa draw lots ang resulta ng eleksyon sa 7 barangay sa La Union matapos magtayang bilang ng boto ng ilang kandidato. Sa barangay San Guillermo, San Marcelino, Zambales, idinaan na lang sa toss coin ang pagpili sa bagong SK chairperson sa lugar matapos magtabla ang dalawang kandidato. I-break natin yung tie, yung kasi nasa batas natin. Hindi natin pwede kasi na sharing, term sharing. Kaya pwedeng paghatian yung termino ng isang kandidato, hindi po pwede yun. Dapat isa lamang ang mag-occupy, mag-discharge ng function ng office. Ayon sa COMELEC Region 3, naging generally peaceful naman ang naganap na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa gitnang Luzon. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Draw lots isinagawa sa nagtay na kandidato sa pagka-barangay chairman sa Abra. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy? Chris, sa umpisa ay nakiusap ang isang kandidato na term sharing ang gawin sa halip na draw lots pero hindi sinang-ayunan yan ng election officer alinsunod na rin sa COMELEC resolution. Idinaan sa draw lots upang ma-break ang tie sa dalawang kandidato sa pagka-chairman sa barangay Nagtupakan, Lagangilang, Abra. Yung makakabunot for example ng number 1, siya po ang madideclare na panalo dun sa position na yon. Isa sa mga papel isinulat ang barangay chairman habang blanco ang isa. Nakaka-nervyos, stressful since last night kasi. Sumunod ka sa batas. Okay lang, cool. Wala naman congratulations sa kalaban. 6 na bayan pa ng Abrang mayroong kandidatong nagtay, kabila ang Lagangilang, Bukay, Peñarubia, Lubas, Salapadan at Lacub. Sa datos ng Provincial COMELEC, 289 out of 303 ang nakapagproklama agad ng mga kandidato sa lalawigan. Samantala, 9 na Electoral Board ang iniimbestigahan dahil sa mga aberya sa eleksyon. Isa na rito ang nagpaputok ng baril malapit sa voting precinct ng Lapat Balantay sa Tineg Abra na dahilan ng pagkaantala ng botohan. If you have questions with how we manage the conduct of these elections, feel free to file and I will be there to stand for the actions. Sinasabi kanina na wala tayong ginawa dun sa Lapat, no other than the battalion commander of the 102nd Infantry Brigade was there.
At kung wala sana tayong ginawa, di sana naging failure yun. Paliwanag ng COMELEC, bagamat deputized ang mga guro bilang electoral board, ay wala silang kapangyarihang magdeklara ng failure of election maliban sa COMELEC. Pagkawala ng election paraphernalia naman ang naitala sa isang polling precinct sa Villaviciosa at nawawala ang EDCVL sa Pilar. Iimbestigahan raw kung ano ang nalabag ng siyam na electoral board sa 3 insidente at kung intentional nga ay posible umano silang sampahan ng kaso ng COMELEC. Ang naging reputasyon raw ng mga nasabing electoral boards ay posibleng maging grounds upang i-disqualify sila na magsilbi sa susunod na mga halalan. Magsusumiti umano ng report ang COMELEC kaugnay sa negligence ng electoral board. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot na miyembro ng electoral board. Chris, sa huling press conference ng COMELEC, PNP at AFP, nabanggit na naging maayos naman ang resulta ng eleksyon sa kabila ng kaunting aberyang naranasan pero nasolusyonan naman. Yan ang latest mula rito sa Abra. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Calasiao Public Cemetery dinadagsana ng mga bumibisita sa bispiras ng undas. Nakatutok naman doon, live, si Russell Simorio. Russell? Chris, nagsimula ng dagsain ang mga sementeryo dito sa Pangasinan ngayong bisperas ng undas at kasabay niyan, hile-hilera na rin ang bentahan ng mga kandila at bulaklak sa paligid ng sementeryo. May paalala naman ang kapulisan sa mga magtutungo sa mga sementeryo bukas. Maagang dumalaw sa Calasiao Public Cemetery si Mang Arnold kasama ang kanyang pamilya. Nagtirik siya ng kandila at nagdasal sa nicho ng yumaong kapatid at magulang. Ayaw raw niyang makipagsabayan sa dagsa ng mga dadalaw sa sementeryo bukas. Hindi na ako makipagsiksikan bukas dahil maraming tao. Baka mahilaw nga ako pa. Kaya hindi na ako makipagsiksikan bukas. May lugar sa sementeryo na tinatawag na tumba-tumba. Dito nagtitirik ng kandila ang mga dumadalaw na hindi na mahanap ang nicho ng yumaong kaanak. Dito na rin nagtirik ng kandila si Aling Monica na hindi na nakauwi sa Mindanao para sa undas. Kasi po wala naman silang dito nicho eh. Sa Mindanao lang naman ang nila hindi na ako nakakauwi. O kahit papano, naalala ko rin sila. Sa Dagupan City, ininspeksyon ng mga pulis sa mga sementeryo ngayong bisperas ng undas. Hindi na, bawal na po tayo magdala ng mga pantabas diyan, panlinis diyan kasi tapos na po yung ibinigay na araw para sa atin upang linisan ang puntod ng ating mga mahal sa buhay. Maagang nagtirik ng kandila sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Dilasag, Aurora. Pahirapan daw kasi ang masasakyan patungong sementeryo. Abala rin ang ilan sa paglilinis ng puntod, pagpipintura at pag-aayos ng nicho. Chris, balik dito sa Dagupan City, full force ang ipatutupad ng seguridad ng Dagupan City Police. Ipapakalat nila sa mga sementeryo ang 89 na police personnel. Maghihigpit din ang mga police sa entry point pa lang ng mga sementeryo. Mahigpit na ipagbabawal na dalhin ang mga bibisita sa mga sementeryo ang mga malalakas na sound system, mga inuming nakalalasing, mga deadly weapon tulad ng mga matatalim at matutulis na bagay at ipagbabawal din ang pagdadala ng mga gamit pangsugal. Nananawagan naman ang Public Order and Safety Office sa mga magtutungo sa sementeryo lalo't inaasahan na ang kakulangan ng parking areas bukas hanggat maaari ay wag na silang magdala ng sasakyan. Siniguro naman na marami ang biyaheng mga PUV. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Mababa ang tsansang maging bagyo ng LPA sa loob ng PAR ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na minomonitor ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Huling namataan ng LPA sa layong 565 kilometers silangan ng Infanta Quezon. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posibleng humina rin habang patuloy na lumalapit sa lupa. Patuloy natin itong imomonitor sa mga susunod na araw. Bukod sa trough ng LPA, makakaapekto rin sa bansa ang shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, kumpara nitong mga nakalipas na araw ay mas kakaunting ulan ang inaasahan sa Northern at Central Luzon maliban sa ilang bahagi ng Cordillera at Aurora. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Bicol Region at Visayas. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 27 anyos na lalaki matapos na ma-hit and run sa Dagupan City. Nakatutok si Russell Simorio. Patay ang 27 anyos na si Elmer Carino, residente ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan, matapos siyang ma-hit and run ng SUV habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Perez Boulevard, Dagupan City. Pauwi na sana ang biktima galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Kahit sino namang tao, makikita mo yung kapatid mo na ganun, makakaramdam ka din naman ng sakit. Lahat po ng mga kaibigan niya nagmamahal sa kanya, nabigla din po silang lahat. Kwento raw ng isang saksi sa kaanak, bumabalang umano saglit ang driver ng SUV para tignan ang gasgas ng sasakyan. Sumakay ulit at muling pinaharurot paalis. Kung sino yung nagmamayari doon sa sasakyan, another investigation kung siya ba yung nagdadrive doon, under investigation pa po. May hawak ng CCTV footage ang pulisya pero hindi pa ito isinasa publiko habang gumugulong ang investigasyon. Nasawi ang ginang na si Myra Calaunan matapos sumalpok ang sinasakyang garong sa isang SUV sa National Highway ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Sugatan ng kanyang asawa at 7 taong gulang na anak na nasa pagamutan. Masakit talaga. Mabuti lang po yung anak ko lang namatay. Kung paano kung 3 sila, mas lalong masakit. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nakaligtas yung apo ko isa. Apo ko yung babae. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang driver ng kotse sa sinusundang truck. Pero sakto naman ang dating ng garong. Sakay ang mga biktima. Sinampahan na ng kaso ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Dagsa na rin ang mga bumibisita sa mga sementeryo sa Baguio City. Ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapuso natin na bibisita sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Baguio City Public Cemetery. Mula sa Pangasinan, umakyat na ngayong araw sa Baguio City si Mang Ronald para bisitahin ang yumaong anak na nakahimlay sa Baguio City Public Cemetery. Bukas, na araw ng undas, mga yumaong mahal sa buhay naman sa Pangasinan ng kanyang dadalawin. Kasi pag November 1, marami pong tao dito. Medyo hassle na rin po. Sa monitoring ng BCPO, simula pa noong nagdaang weekend, tuloy-tuloy ang dagsa ng mga bumibisita sa Baguio City Public Cemetery. Aabot sa halos 1,000 pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo sa syudad. Maaga na rin nag-abiso ang BCPO sa mga ipatutupad na traffic guidelines. Hindi pa hihintulutan ng roadside parking sa sementeryo. Yun nga po, inaantay natin yung pagdagsa pa rin bukas ng bibisita. So madadagdagan yun, yung mga volunteer groups po natin, sasama na po sila bukas. 24 oras ng bentahan ng bulaklak sa Baguio City. Sinadya po namin na dumaan nung kasama ko po. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bulaklak. 10 piso hanggang 35 piso ang itinaas ngayong araw sa kada bundle ng bulaklak. Kukonti raw kasi ang supply matapos maapektuhan ng bagyo ang mga taniman. Pagpunta ko ng hapon, tumaas ng 200, 230 isang dosena. Kasi yung bagyong Igay. Kaya kukunti ang supply ngayon, ma'am. Yung iba, dahil kulang nga yung yung araw, hindi gaanong bumubuka.
mabibili sa 200 hanggang 250 pesos ang isang bungkus ng Malaysian Moms, habang ang Anthurium mabibili sa 300 hanggang 500 pesos ang isang dosena. Ang Radus mabibili sa halagang 250 pesos kada bundle, habang ang Aster ay 200 pesos kada bungkus. Nasa 50 pesos naman ang per stem ng rose, habang 70 pesos ang sunflower. Chris, pagdating naman sa turismo sa lungsod ng Baguio, ayon sa BCPO ay dugsa pa rin yung mga turista sa iba't ibang pagpasyalan sa lungsod ng Baguio. Actually, ayon sa BCPO, aabot sa 300,000 hanggang 400,000 yung expected na tourist arrival hanggang sa weekend. At mas na-enjoy nga ng mga turista yung mga pagpasyalan sa lungsod ng Baguio dahil sa totoo lang, Chris, ay napakalamig ng panahon dito. At kaninang umaga, 5 a.m. ay naitala ang 15.6 degrees Celsius na temperatura na kung saan yan yung pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Samantala, aside sa mga tourist attractions ay pwede ring pasyalan ng ating mga kapuso yung iba't ibang mga Halloween attractions naman sa lungsod ng Baguio, gaya na lamang ng Cemetery of Negativism. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala mga kapuso, hindi lang laging handa, kundi natatangi rin ang karakter ng kinilalang 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines ngayong taon. Mula sa daang-daang candidates, tigi-isang winner mula sa 10 scouting region sa bansa ang pinarangalan. Pinili ang Outstanding Senior Scouts base sa kanilang community service, pakikiisa sa school-related activities, character development at husay sa interview. Makakatanggap ang 10 winners ng 2-year college scholarship, cash prize at iba pang premyo. Congratulations sa inyo! Bahagi ang search at ang awarding ceremony ng month-long celebration ng founding anniversary ng Boy Scouts of the Philippines. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga katutubo sa isang barangay sa Aguilar, Pangasinan nakiisa sa pagboto sa BSKE 2023. Sundan sa report. Malayo man sa kapatagan at sentro ng kalakalan, hindi ito naging hadlang para makaboto ang mahigit 500 katutubo sa Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Binubuo ng Ilocano, Kankanaey at Igorot ang tribal community. Matatag ang samahan ng tribo, kaya nagkakaisa rin sila sa kanilang karapatan. 2 polling precinct sa Mapita Integrated School ang nagsilbing polling center. Maliit man daw ang bilang ng tribo, nagkakaisa naman silang marinig ang boses at malaki ang kontribusyon para mapili ang karapat-dapat na mabigyan ng tungkulin sa barangay. Hindi inakala ng 23 anyos na dalagang si Ethel Ro Ramirez, tubong Isabela, na magta-top 2 sa katatapos ng National Forester Licensure Examination. Umani ng iba't ibang papuri si Ramirez matapos makakuha ng 91.85% na passing rate. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa University of the Philippines, Los Baños noong 2022 sa kursong Bachelor of Science in Forestry. Planong ituloy ni Ramirez ang pagtuturo sa Isabela State University at sisikaping makakuha ng scholarship sa ibang bansa para sa kanyang master's degree. Inihatid na sa huling hantungan ang mga labi ni Most Reverend Enrique Macaraag, Bishop ng Diocese of Tarlac. Bago dinala sa Tarlac ang mga labi ng obispo, ibinurol muna siya sa St. Ildefonso Chapel sa Malasiqui, Pangasinan. Namatay sa cardiac arrest si Bishop Macaraag. Kwento ng kanyang mga kapatid, bata pa lamang daw ang obispo nang mapamahal siya sa paglilingkod sa simbahan. 1979 nang ordenahan bilang pari si Macaraag. Nagsilbi siyang pari sa iba't ibang simbahan sa Lingayen Dagupan Archdiocese. 2016 naman nang may talaga siya bilang obispo ng Tarlac. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Paglilinis at pagpipintura sa mga nicho, puspusan ng isinasagawa sa mga sementeryo sa Lawag City. May ulat si Claire Lacanilaw. Puspusan ng paglilinis sa mga nicho sa Lawag City Catholic Cemetery. Kabi-kabilaan ng pagpipintura sa mga puntod. Si uncle ko po ang nagpintura. Tapos kami na lang po magle-lettering para maka-menos po sa gastos. 29 kami pumunta maglinis. Nagtanggal ng mga damo-damo. Ay, magpalinis kami ng pansyon. Pas na ang dami ng tao.
Oo, kaya ngayon na nagpapalinis na kami, ma'am. Ayon sa caretaker ng sementeryo, dagsa ng mga tao sa sementeryo. Madaragdagan pa ang bilang ng mga dadalaw sa sementeryo bukas na araw ng undas. Malinis na ho na nadalos na linisan namin. Kaya meron pang ibang hindi nakalinis, kaya ganyang nila, tsura nila. Kaya pag may naghahanap sa akin, magpapalinis, papalinis ko rin. Samantala, tiniyak ng Ilocos Norte Police ang kahandaan sa pagunita ng Undas 2023. Maaga nang pumunta sa sementeryo ang 42 anyos na si Derek Bautista upang dalawin ang kanyang yumaong mahal sa buhay sa simbahan na Basit Cemetery sa Vigan City. Siyempre, binibisita at saka pinipinturahan yung mga puntod. Baka marami ng tao, mahirap na magipagsiksikan. May ilang nicho na sira na dahil sa kalumaan. May mga ilang puntod na ilang dekada na rin napabayaan. Trabaho din namin na linisan yung mga yun, pero hindi namin trabaho na i-renovate yun. Pero nasa sa mga kamag-anak na lang nila kung gusto nilang ipa-renovate na balikan dito. Inaasang aabot sa 5,000 ang dadagsa sa undas. Samantala, maaga nang pumesto ang mga emergency responders sa Lingsat Public Cemetery sa San Fernando City, La Union. Bagamat hindi pa ito dinadagsan ng mga bisita, naglagay na ng emergency booth ang BFP at Philippine Red Cross sa lugar upang masigurong mabilis ang kanilang pagresponde. Paalala ng mga otoridad na magdala ng payong at uminom ng maraming tubig kapag bibisita sa sementeryo upang makaiwas sa pagtaas ng presyon dahil sa mainit na panahon. Ma-ensure namin yung safety ng pagpunta ng mga bisita at saka bibisita sa mga puntod ng kanilang minamahal dito sa Lingsat. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pinay caregiver na tubong Nueva Ecija binigyang pugay ng Israeli government. Narito ang report. Kahit siguro hindi niya nabidyuhan mula sa bintana ng kanilang bahay sa Negev, Israel, hindi malilimutan ni Camille Hesalva ang tagpong ito noong October 7. Inihanda na ni Camille ang sarili sa pagpasok ng mga Hamas sa bomb shelter at minessage na ang inang nag-aalala sa Nueva Ecija. Kasi na po yung picture ng anak ko. Hindi na ako makakaswet. Hanggang napasok na ng isang Hamas ang kanilang bomb shelter. Nangamba siya para sa natutulog noong sinitsa. Sabi ko, Sir, please, I'm so sorry. She's old. She don't know what she's doing. Please, no. Be patient. Like that. Kumalma. Inialok na rin ni Camille ang natitira sa kanyang ipon na ipapadala dapat sa pamilya sa Pilipinas. Pagkatapos ng isang oras, may dumating ng sundalong Israeli na naglabas sa kanila. Ang kabayanihan ni Camille, kinilala ng Israeli Embassy. This is an amazing story of heroism. I think this is something that we really would, it's important for us to recognize and to really appreciate and to say thank you to her. Sa Nueva Ecija naman kung saan galing si Hesalva, nag-aalala pa rin pero proud ang kanyang mga magulang. Laking pasasalamat ng mga magulang sa iginawad na pagkilala ng Israeli government sa kanilang anak na si Camille. Yung financial, mga gamit, mga lahat po ng kanyang pangangailangan, doon po sa pamasahe niya pa uwi, sasagutin daw po nila. Sila na rin daw po yung nag-aasikaso ng mga papel niya. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Generally peaceful ang Barangayan Sangguniang Kabataan election sa Cagayan Valley. Ayon yan kay Police Brigadier General Christopher Birong, Direktor ng PNP Region 2. Bago pa ang eleksyon, nasa 400 pulis na ang inilipat ng assignment dahil meron silang mga kamag-anak na tumakbo sa nakaraang botohan. Patuloy namang inimbestigahan ng COMELEC at PNP ang naitalang insidente ng vote buying sa ilang lugar. Mga chikiting sa isang paaralan sa Dagupan City nagpasiklaban sa cosplay. Silipin sa report. Pumarada ang mga chikiting na ito, suot ang mga costume ng mga paboritong karakter sa libro. May makukulay at kakaiba. Isa-isa rin silang nagpakilala dala ang paborito nilang libro. The character is Tinkerbell from the land Neverland. My book is Tinkerbell because
Bad Kitty ang napiling costume. Because it's my favorite character and it's fun to read. I read a lot of words. Habang si Mea naman, pinili ang pamosong si Tinkerbell. Personal creation daw ng kanyang ina ang kanyang costume at makeup. Thank you, Mommy. I love you. Isa raw estratehiya ang cosplaying upang mahikayat masanay mga bata na magbasa ng libro. So ever since, it has been our school's endeavor to teach reading, the love of reading for our learners. And this is one of our fun ways to teach them that. Nakitrick or treat ang ilang chikiting sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagka-Halloween costume ang mga ito at may bitbit na basket. Sinuyod lahat ang mga bahay na kasama mga magulang. Napuno ng candy ang kanilang basket dahil sa dami ng kanilang pinuntahan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Apat na tagapangalaga ng brilyante sa Encantadia Chronicles Sangre. Kilalanin sa report. Sa pinakabagong fantaserye ng GMA TV series na Encantadia Chronicles Sangre, muling bubuhayin ang kwento ng hit TV fantaserye. Gaganap si Faith Da Silva bilang Flamara, ang tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Si Kelvin Miranda bilang Adamus, tagapangalaga ng brilyante ng tubig. At Angel Guardian bilang Deya, tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Una rito, ipinakilala si Bianca Umali bilang Terra. Abangan ng Encantadia Chronicles Sangre sa GMA. Sa loob ng isang linggo, mahigit 30 milyon na ang kinita ng pelikulang 5 Breakups and a Romance na pinagbibidahan ni na Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes. Bilang pasasalamat, may panibagong scene drop ang ibinahagi ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Entertainment sa Facebook. Patunay daw na marami ang nakaka-relate sa pelikula na parte ng buhay ang ma-inlove at masaktan. Mapapanood pa rin sa higit 100 mga sinihan sa buong bansa ang 5 Breakups and a Romance sa ikalawang linggo nito. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kung ikaw ay isang nakakatakot na nilalang, ano ka at bakit? Siguro ma'am, vampira. Bakit vampira? So makagat yung crush ko. Manananggal. Para makita ko yung crush ko tuwing gabi. Hindi, para mag-crush ako sa bag ng crush ko. White lady. Kasi mukha ko na lang yung maputi. Vampire. Bakit vampire? Para matakot yung mga bata. Kapre. Bakit kapre? Ano yun? Yung mahilig sa sigarilyo. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Aswang, aswang, aswang. Kasi para matakot ko yung nang-go sa akin. Para po sa akin siguro manananggal kasi simula po ng bata ko, pangarap po talaga maging piloto. So hindi po natupad kaya gusto ko na lang lumipad sa ere. Siguro aswang na lang para makalipad. Mga kapuso, 55 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.